Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? Ay, sarap pakinggan. Dahil kapag po salita ng Panginoon, ang ating pakikinggan, be ready po tayo. Lagi po tayo maging excited. Amen? Dahil po hindi po itatayo ang isang lingkod dito para i-share ang Word of God nang wala lang. Amen? Alalahanin po natin, ang Word of God ay nakakapagpabago ng buhay. Amen? So bago po natin simulan na pag-aralan ng salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na samahan kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Lord, pangunahan mo po kami, O Diyos, at inaamin ko, O God, hallelujah. Sa oras na ito, I can do nothing, Panginoon, kung ako'y hiwalay sa iyo. Lord, I need your presence, Panginoon, your guidance, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Ikaw ang patuloy na maitaas, patuloy na maparangalan sa buhay ng bawat isa habang kami ay nag-aaral ng iyong mga salita. Binabalik po namin sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ayan, mahina po yung ating internet, pero hindi po yun magiging hadlang para hindi po natin matanggap yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Amen? May title po niyang Remember Me. Wow, Remember Me. Remember Me. Pag may mga tao po na nakagawa sa atin ng kabutihan, di po ba hindi natin malimut-limutan yung mga ginawa nila sa atin? Di ba? Especially pag sabihin na natin nakatulong talaga. Pwede siyang na-comfort tayo, pwede sa financial needs, natulungan tayo, nabigyan tayo ng advice. Malaking bagay yun sa atin, di ba? Na hindi natin makalimut-limutan yung tao na yon. Amen? So, ang Panginoon, napakarami ng ginawa sa buhay natin. The Lord has done great things. Amen? Napakarami po, isa-isayin po natin yan. Napakarami po. Talaga hindi na po matatawaran ang ginawa ng mabubuting bagay ng Panginoon sa buhay natin. Pwede natin sabihin mula nung nagkaisip tayo o mula nung naging Kristiyano tayo. Kasi ako, especially sa personal ko po, mula nung ako'y naging Kristiyano, saka ko lang na-appreciate yung mga ginagawang ratings ng Lord sa buhay ko. Amen? Kasi before po, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, okay lang, kala ko natural lang yun. Pero nung naging Kristiyano po tayo, iba na eh. Lahat po ng ratings na natatanggap natin, lagi natin ina-acknowledge na ito ay galing sa Panginoon. Amen. Remember me. So, kung bubuksan po natin ang ating, ayan, meron na, praise God. So, tayo po, sa Nehemiah po, yan. Yan po ay binanggit po ni Nehemiah sa chapter 5, ang verse po ay 19. Ayan. Ang sabi po doon, Remember me with favor, my God, for all I have done for these people. Ayan. Sa Tagalog po, alalahanin mo ako, Yahweh, sa lahat ng aking ginagawa sa mga tao. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay na-bless. Yan po ay devotion ko nung ating prayer and fasting. Nakita ko po sa note ko, January 8. Devotion ko po yan. Binalikan ko. Binalikan ko po. At ako po ay sobrang na-bless. Yan po sa mga binanggit pong salita na yan ni Nehemiah. Bigyan ko lang po kayo ng background kung bakit po nabanggit ni Nehemiah mga salitang yan. Amen? So, praise God. Kwento ko na lang po. Yan, kwento ko na lang. Ano po ba yung ginawa ni Nehemiah sa mga tao para mag-ask siya ng favor sa Lord? Lord, Yahweh, alalahanin mo ako sa mga ginagawa ko sa mga tao. Amen? Nung panahon po yun, Nehemiah is a cupbearer. Siya po yung taga-asikaso ng mga inumin ng hari. At nung panahon po yun, na nabalitaan niya na ang
pader o muog ng Jerusalem ay giba, masyado po siyang apektado. Nagkaroon po siya ng burden na makauwi, na maitayo muli, yung pader ng Jerusalem. So, talaga nung nabalitaan niya po siya po talaga ay nalungkot, umiyak na nalangin. At isa rin po sa karakter ni Nehemiah, he is a prayerful man. Talaga nanalangin po talaga siya sa Panginoon. And then after po noon, talaga pinalalangin niya, bigyan siyang favor ng hari. Kasi nasa isip po talaga niya, ay makauwi. Pero paano niya sasabihin ito? So talagang ang Lord po gumawa ng way Habang siya po ay nagsisilbi ng inuming alak sa hari, napansin po ng hari na siya ay malungkot. Kaya tinanong siya ng hari, talagang very close. Nung inaano ko po, very close sila ng hari. Ang sabi niya, bakit ka malungkot? Ang sabi po ni Nehemiah, sinabi niya po yung dahilan. Siya'y nalulungkot dahil yung bayan, paano kanilang mga ninuno, ay hanggang ngayon ay sira pa yung pader at hindi pa nagagawa mula dun sa pagkasunog. So, talaga nakita ko po doon, tinanong siya ng hari, ano yung gusto mong mangyari ngayon? At sinabi niya po sa hari yung gusto niyang mangyari na makauwi siya doon para matulungan po na maitayo nga yung pader o muog. Ang tanong po ng hari, nakakatuwa nga yung tanong ng hari ang tanong po ng hari ang sabi, gaano ka katagal doon at kailan ka babalik? Ibig sabihin, pag pinayagan po siya ng hari, nag-e-expect pa po talagang hari na babalik siya. Maybe siguro po ay napapagkatiwalaan siya ng hari. Amen? Ayun. So, nung pinayagan na po siya ng hari na makauwi, amen? Alam niyo po ba, humingi rin siya ng favor sa hari. Ganon sila ka-close. Amen? Humingi siya ng favor sa hari na nagbigyan siya ng sulat para makadaan po siya, sulat para sa gobernador upang paraanin siya patungong Huda. Amen? At isa pa po, humirit pa po kasi close nga Humirit, ano pong sabi? At sulat para sa tagapamahala ng kagubatan upang bigyan siya ng kahoy na gagamitin. Amen? Favor po ng tao ng hari at the same time, kilos ng Panginoon. Amen? So, ganun nga po ang nangyari, nakabalik po siya sa Jerusalem. At pagdating po doon, tinipon niya po yung mga tao, sinabi niya po yung kanyang planuhin. Alam niyo po ba kung bakit niya nahimok yung mga tao doon para tulungan siya at sama-sama nilang maitayo ang wasak na pintuan. Yun po ay mababasa natin sa Nehemiah chapter 2, ang verse 2 ay 18. Ay sabi po doon, sinabi ko sa kanila kung paano ako kinalinga ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Amen? Nung marinig po yun, nung mga kasamahan nila, sila po ay hindi nagdalawang isip na tumulong kay Nehemiah. Amen? At habang tinatayo po nila yon, meron pa pong grupo ng tao na nanunuya, basher. Kaya sabi ko, ang basher pala, ay noong pauso na. Hindi lang pala ngayon lang natin sa mga nagpo-post, di ba, ang daming basher. Nung papala po, marami ng uso na papala yung basher. Tinutuya po siya na hindi nila maitatayo anong klaseng pader ang itatayo nila. Baka daw after a days lang o madaanan lang kung ano ay gibana. Amen. Pero alam niyo po, isang bagay po ang nakita ko doon. Grabe pong manalangin po si Nehemiah. Lahat po ng naririnig niyang negative, dulog lang po siya sa Panginoon. Pray po siya, pray. Kaya sabi ko nga, grabe. Dapat pala po tayo, mga kapatid, kapag meron po tayong naririnig na mga negative, nagbabash, huwag na po tayong mag-react. Magkakasala lang po tayo. Ang gawin po natin, dumulog po tayo sa Panginoon, idulog po natin lahat sa Panginoon. Bahala po ang Lord. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Sabi ko nga, doon po sa
sa teaching po ng ating bishop last week, patungkol po kay Joseph. Kung paano po sinamahan si Joseph ng ating Panginoon. Amen? Ganito rin po yung nakita ko kay Nehemiah, na talagang sinamahan po siya ng Panginoon. Sa totoo lang, talagang napakalaki ng gagawin nila, na kung hindi po nila kasama ang Panginoon, baka po mahirapan silang gawin. Pero sa chapter 6 po, kung mababasa po natin, natapos po yun. Natapos po yun in 52 days. In 52 days po na naitayong muli ang muog at pintuan ng Jerusalem. Ano po? Ang sabi po doon kasi sa verse 16 ng chapter 6, naniwala silang ito'y natapos sa tulong ng Diyos. Amen? Ayan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid, natapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napaisip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Amen. Lahat po ay magagawa natin sa tulong ng Diyos. Amen. So, praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, ayun po. Ayan nga, pagkatapos nga po noon ay natapos. Amen. So, balikan po natin. Balikan po natin yung Nehemiah 5:19. Di ba po ang sabi doon, alalahanin mo ako, Yahweh, amen, sa lahat ng aking ginagawa sa mga tao. Amen. Kung iisipin po natin, may karapatan na talaga. May karapatan na po talaga si Nehemiah na mag-ask ng favor sa Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat may ginawa po siya sa mga tao. Actually, kung babasahin po natin ito, marami pa po siyang ginawa. Marami pa po siyang ginawa. Sa mga kapwa niya Israelites, marami pa po siyang ginawa. Ito lang po yung minention ko kasi ito po yung pinakamalaking ginawa sa kanyang pag-uwi sa kanyang bayan. Amen? So, sabi po doon, alalahanin mo ako, Yahweh, sa lahat ng aking ginagawa sa mga tao. Kung kayo po ang tatanungin ko ngayon sa oras na ito, masasabi po ba natin, Lord, alalahanin mo ako sa mga ginagawa ko sa tao? Meron po kaya? Meron po ba tayong nagawa na ginagawa pa at gagawin pa lang? Amen. Kasi ako, Lord, alalahanin mo ako sa ginawa ko sa mga tao. Ang tanong, ano ba yung ginawa ko sa tao? Di ba parang, may karapatan na ba ako magtanong sa Panginoon? May karapatan na ba tayo magtanong sa Panginoon? Lord, alalahanin mo ako. Remember me. Amen? Remember me for what I have done to the people. Wala pa naman. Wala pa po. Paano tayo alalahanin ng Panginoon? Pero alam niyo po ba, may isang bagay na wala pa tayong ginagawa, pero lagi tayong inaalala ng Panginoon. Ang isang bagay pong yun ay being a children of God. Nabanggit po ni Pastora sa Father's Love. The Lord will remember us because we are His children. Amen? We are the children of God. Aalalahanin po tayo ng Panginoon dahil anak niya tayo eh. Amen. Kung tayong mga natural na magulang, lagi natin inaalala ang ating mga anak. Si Alvin, 30 years old, nasaan ka na? Pag po kami hindi nagpangita sa bahay, dahil dadalwa na po kami sa bahay, nasaan ka na? What time ka uuwi? Laging ganyan po yung aming pag alam niya, pauwi ako from LB, pauwi ako ng SPC, Nanay, what time ka uuwi? Kasi nagpapanabay po kami ng pag-uwi sa bahay. Ayun, nagpapanabay po kami. So, nag-aalala tayo sa ating mga anak. Amen, nasaan ka na? Ngayon nga, ang uso, di ba? Where na you? Ano ba? Ano yung term na, ngayon? Nasaan na you? Nasaan na you? Dito na me. Di po ba? Ganun na wala na tayo magagawa. At least nagtatanong pa rin. At least concerned pa rin. Kaya lang yung term, ito na yung term ngayon eh. Where na you? Di ba? Talaga kung wala. Talagang doon na tayo talaga sa mga ganong Pero bilang isang Kristiyano, itama po natin
Kasi baka kasanayan. Amen? Especially yung mga baby pa po natin dyan. Amen? Ang sabi dito, because we are the children of God. Given na po, given. At nabanggit din po ng ating pastora last time, yung John 1:12 hanggang 13. Basahin lang po uli natin. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, ayan, sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kasi paulit-ulit na lang po natin naririnig, pero sasabihin ko pa rin po, lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. Kasi may mga bago po tayo dito, mga kapatid, tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos. Amen? Pero hindi po lahat ay naging anak. Kasi pagtatanungin ko yung mga bago dito, anak ka ba ng Diyos? Sasabihin naman, aboy, grabe naman, sila na lang yata ang anak ng Diyos. Tayo nung tayo nagkaisip at nalaman natin may Diyos, alam natin sa sarili natin, anak tayo ng Diyos. Amen? Pero hindi po lahat naging anak ng Diyos. Tayo po ay nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat naging anak. Ano po? Ang sabi po nga po dito, subalit sa lahat ng tumanggap at nanampalataya. Amen? Kung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at sarili nating tagapagligtas, magkakaroon po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At bilang anak po ng Diyos, eto na po, given na po, ito pong mga benepisyo po na pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon bilang isang anak ng Diyos. Amen? Ito po yung mga benefits na being a children of God. Ayan. Number 1, because we are children of God, dahil tayo po ay anak ng Diyos, number 1, God remember us when we are in trouble, trials, and problems. At lagi po siyang, He help us to overcome it. Amen? Lagi po siyang naandiyan. Ang sabi po sa Psalms 46:1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Nagiging kalakasan po natin ang Panginoon kapag tayo dumadaan sa mga trials, sa mga problema. Amen? Handa po siyang sumaklolo sa atin. Maniwala po kayo. Dahil tayo nga po ay anak ng Diyos. Amen? So, pangalawa po, ano po ba yung mga benepisyo pa? Because we are children of God, God remember us when we are in sickness. Pag nasa oras po tayo ng ating karamdaman, di ba? Huwag kayong mag-aalala, naaalala tayo ng Panginoon na ang anak kong ito dumadaan sa karamdaman. Amen? I-acknowledge din po natin yung presence ng Panginoon at tayo ay mag-pray para po sa ating kagalingan. He heals us, sabi pong ganon. Ang sabi po sa 1 Peter 24b, by your stripe we are healed. Ito po ay sa pamamagitan po ng latay ng ating Panginoon, tayo po lahat ay nagsigaling. Lagi po natin itong dinideclare at kine-claim sa buhay natin. Especially every time na pag tayo po ay may pinagpe-pray na may sakit. Ito po ay isang benepisyo na tinanggap po natin nung ating pong Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus. Amen? Isa po ito sa pamamagitan po ng kanyang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, yung kagalingan po ay tinanggap po natin. Amen. So ano po yung susunod? Because we are children of God. Number 3, God remember us when we are in our weaknesses. He strengthened us. Sabi po diyan, sabi po dito sa Isaiah 40:29, ang sabi po doon, ang mahina't napapagal ay pinalalakas. Amen. Hindi po porke bishop, pastor, leaders ay hindi na dumaraan ng kahinaan. Amen. Sabi nga po nung isang preacher, ang pagkaamin sa kahinaan, hindi po ito kabawasan ng ating pagkatao. Aaminin lang po natin na mahina tayo sa harapan ng ating Panginoon upang ang Diyos din mismo ang magpapalakas sa atin.
Amen? Kasi yung iba, wala po yun dito. Yung iba po, especially pag hindi Kristiyano, hinang-hina na sila. Pero ano po, pinapakita pa rin nila, pilit nilang pinapakita na sila yung malakas. Kasi kumisan yung pride, alam naman natin pride is a sin. Ano po, na hindi na nga nila kinakaya, kakayanin pang pilit. Kaya bagkus na sila po ay lumakas, lalo po silang nalulugmok. Amen? Aminin lang po natin sa Panginoon na tayo ay may panahon na dumadanas ng kahinaan. Tao po tayo. Pero salamat sa Panginoon na andyan po ang ating Panginoon upang tayo ay palakasin. Amen? Kaya lagi tayo na mag-recharge sa Panginoon. Amen? Sa loob ng isang linggo, yung mga nagtatrabaho, di ba napapagod din sila? Yung mga nanay nga, tanungin mo eh. Sasabihin pagod na pagod sa dami ng ginagawa sa bahay. Amen? Especially kung may 4 ka o 6 kang anak. Hindi ka lang napagod sa gawaing bahay. Di ba? Na-stress ka pa. Di ba? Sa mga kakulitan, may kanya-kanyang ugali. Kasi pag 6 daw ang anak mo, 6 yung ugali, 6 yung pakikisamahan mo. So, talagang may kahinaan tayong nararanasan, pero balik lang tayo sa Panginoon because God strengthened us. Amen? So, ano pa po yun? Next. Yan. God remember us when in our financial problem. Yes, ito po natural naman eh. Sino ba magsasabi dito na okay ang buhay, hindi kami nangangailangan kahit kailan. Especially pagdating sa pinansyal. Amen? Lahat po tayo dumadanas ng mga financial problem, di ba po? But lagi po natin alalahanin, dahil nga po anak tayo ng Diyos, He provides for our needs. Di ba? Sa Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. All my needs. Ipoprovide po ng Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Diyos at i-claim po natin, Lord, anak mo ako. Amen? Anak mo ako. So, ayun pa po, meron pa po ba? Ayan, number 5. God remember us when we are experiencing grief. He comfort us. Sabi ko nga po, tao, dumadaan din po tayo sa, kung minsan ay, hindi po natin maiwasan, na nasa panahon tayo ng pagdadalamhati. Amen? Nararanasan po natin yan, na merong mga madaling naka-move on, pero meron namang hindi, pero hindi naman natin sila masisisi. Pero lagi po nating alalahanin, lapit lang po tayo sa Panginoon, and God will comfort us. Amen? God will comfort us. Ang sabi po dito sa Mateo 5:4, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Amen? Yung mga nahahapis. Pero, kailangan po natin lumapit sa Panginoon. Amen? Dahil alam natin, anak tayo, lapit lang tayo sa Lord. Lord, anak mo ako. Ako po'y nahahapis sa oras na ito, di ba? I-comfort mo ako. Di ba? I-comfort mo ako. Huwag tayong, unahin natin ang Panginoon. Huwag tayong lumapit sa kapwa natin. Kahit na pa sabihin, mananampalataya kung minsan. Mayroong timing din naman po eh. Di ba? Yung paglapit natin, yung pag-comfort sa atin, pwedeng yes, magkatugma, pero may pagkakataon din po na hindi naman nagkakatugma. Kasi iba yung iniisip mo, iba yung iniisip ng iyong kaharap. Pero the best pa rin po sa Panginoon tayo lumapit. Amen? So, ayan. Ito po yung given na wala pa tayong ginagawa, pero nararanasan na natin po at lagi po tayong naalala ng Panginoon. Amen. So, sabi ko, si Nehemiah po kanina, marami siyang ginawa sa tao. Kasi, di ba sabi niya, alalahanin mo po ako, Yahweh, sa ginawa ko sa mga tao. Sabi ko nga, paano kung hindi bishop, hindi pastor, hindi leaders? So, isang sabi nating ordinaryo na miyembro ng isang iglesia, di ba? Hindi naman siya humahayo unless makapag-share ng Word of God sa mga kapitbahay or sa kanilang mga kaanak.
doon makikita, maaalala ng Lord na may ginawa ka. Kaya sabi ko nga, pero alam niyo po ba, na pwede pa rin natin sabihin sa Panginoon, Lord, remember me in my worship. In my worship. Personal natin to. Worship is the ultimate expression of our love for God. Amen. Ito yung ultimate expression. Kanina po ba nung nagwa-worship tayo, paano po ba tayo mag-worship? Kumanta, pumalakpak, sumayaw, may lundag? Okay lang po yun. It's a part po yun. Pero ano po ba yung ninanais ng Panginoon? Para tayo alalahanin ng Lord during our worship. Kailangan every time po na may gagawin tayo, maalaala tayo ng Panginoon. Na pag pinaalala natin, Lord, di ba? Remember me in my worship. Yun lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Yung pag-worship ko sa iyo. Doon mo na lang ako alalahanin, Lord. Di ba? Pwede natin sabihin sa Lord yun eh. Kung alam natin sa sarili natin na grabe tayo mag-worship sa Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon, ang ating pong congregation, pagdating po sa worship, ay talaga pong napupuri. Sabihin po natin, glory to God, napupuri po through our pastor team. Talagang grabe po mag-worship ang ating pastor team. Kung tayo po ay sasama sa daloy ng worship. Kahit po anong galing ng ating pastor team to lead us into worship. Kung tayo naman po ay nagdadaldalan, may kamot-kamot kati-kati dyan kung ano, hindi po tayo nakapokus, hindi po tayo makakarating doon sa worship na nais ng Panginoon na iparanas niya sa atin. Amen? Through our worship, di ba, bumababa ang presensya ng Panginoon. Kailangan lang po tayo i-fix natin yung ating mind na sasambahin natin ang Panginoon. Siya lang, siya lang, siya lang. Amen? Ang sabi po dito pag tayo po ay nag-worship, set our mind in the things above and not things on earth. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na pumupunta po tayo. Agahan po natin, makaabot po tayo. Alam mo, na-blessed din po ako sa pamangkin ko. Sabi niya, tita, late ako. Sabi niya ganun, gusto ko pa naman din maumpisahan yung simula ng worship. Di po ba? Ibig sabihin na ba? Teka muna, nakakaramdam na ito na pagdating sa worship, may nararamdaman siyang kakaiba. Amen? Meron na siya nararamdaman kakaiba. Kaya sabi po, things that are eternal and not temporal. Yung po laging isipin natin. Para po tayo ma-lead doon sa true worship na nais ng Panginoon. Na pag ginawa po natin yung aalalahanin po tayo ng Panginoon na ang anak kong ito grabing mag-worship sa akin. Na ang kongregasyon na ito grabing mag-worship sa akin. Amen? Amen. So ano pong sabi? Ano pong sabi sa First Chronicle? Ayan, ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Amen. Sambahin ang Panginoon sa diwa ng kabanalan. Alam po natin, ang Diyos natin ay banal. Kaya nga po, di ba, ipipix po natin yung ating isip, things above. At ang lahat po ng things above ay puro banal. Amen? So doon po tayo, focus po tayo doon. Ang sabi din po sa John 4:24, ayan, God is Spirit and His worshiper must worship in the Spirit and in truth. Alam po natin na ang Diyos natin ay Espiritu, hindi po natin ito nakikita. The best pa rin po mag-worship tayo ng nakapikit. Dambahin po natin yung Espiritu ng Diyos. Spirit to Spirit. Amen? Spirit to Spirit. May Espiritu po tayo ng Diyos na tinanggap. At sasambahin po ng Espiritu natin yung Espiritu ng Diyos. Amen? Kasi wala naman po tayong any image dito para yun ang ating sambahin. Ano po? The best pa rin po talaga. Lagi natin isipin, Lord, you are Spirit. I worship you in spirit and in truth.
Yung katotohanan na ang Diyos natin, walang imahen, tayong sinasamba dito, sapagkat siya ay Espiritu. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ang sabi din po sa Revelation, ayan, who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. Amen. Sabi niya, all nations will come and worship before you. Tayo pong lahat yun. Yun po yung nais ng Panginoon. Amen. Sabi ni Pastor Tim kanina, 7 days binigay sa atin. Yung 6 days, sige, gawin na natin kung anong gusto natin. Yung 7th day, yun yung pahinga natin sa Panginoon. At ano po yung unang-unang natin dapat gawin? I-worship ang Lord. Bring back Him all the glory. Amen? All the thanksgiving. All the great things that He has done to us. Ibabalik lang po natin sa Panginoon through our worship. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Yan po yung pwede natin sabihin sa personal natin, Lord, remember me in my worship. Sana po sa oras pong ito, na maisip natin, Lord, kung hindi man ako nakakapag-worship ng nais mo na worship at hindi pa, kumbaga, hindi pa katanggap-tanggap, yung bang hindi pa talaga, lahat naman ng worship tinatanggap ng Panginoon. Baka ma-mislead po tayo. Pero the best pa rin yung makita ng Lord na talagang buong puso, kaluluwa, di ba? Yung espiritu natin na nagwo-worship sa Lord, aalalahanin po tayo ng Panginoon. Amen. Next, ano pa po? Kasi kung hindi naman po ako leader, hindi naman po ako pastor, hindi naman po ako humahayo, ano pa po? Yung personal na masasabi kong, Lord, remember me in my prayer. Paano po ba tayo manalangin? Amen? Very personal po to. Paano po tayo manalangin sa Panginoon? Hindi, okay lang po yung panalangin natin everyday, yung mga personal needs natin, pinagpe-pray natin ang family natin. Hindi po yun masama. Pero ang hinihingi po ng Panginoon, i-extend po natin yung ating prayer. Especially po tayo po na matagal ng mananampalataya. I-extend po natin ang ating prayer na hindi lang po doon umiikot araw-araw ang ating prayer. Maging concerned po tayo, maging aware po tayo sa nangyayari sa bansa natin, sa paligid natin, sa mga kapatiran natin. Pray po tayo. Ang sabi po dito, sa 1 Timothy 2, ayan, 1-3, ito po, Tagalog ko po babasahin. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Amen. Huwag po tayo maging selfish. Na yun lang pong pang-araw-araw na panalangin, pang-personal natin ang ating pinagpe-pray. Sabi po dito sa verse 2, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Bakit po nais din ng Panginoon? Na-extend po natin yung ating prayer para po sa mga hari, para po sa ating presidente, para po sa mga nananungkulan, especially po sa ating bansa. Amen? Sabi nung iba, ayoko na manood ng balita. Ayoko na manood ng balita kasi hindi maganda yung balita. Talaga namang hindi maganda ang balita. Isang balita lang po ang maganda. Yun pong ating mababasa sa Bible. Yun lang po ang the best news. Amen. Kung magbabasa po tayo. Pero unless hanggat hindi po tayo nagbabasa, hindi po natin malalaman yung good news. Amen? So, ayan po. Bakit po kaya nga po sa prayer power natin, naka-inline po yung mga prayer item kasama po yung nation. Amen. Napakahalaga po na tayo po bilang isang mananampalataya nakakabahagi sa pananalangin para po sa ating bansa, para po sa mga taong na nakaupo sa posisyon. Ano po? Presidente, senador, congressman. Kasi sila man po din may issue. Kung aware po tayo, mag-pray na lang po natin.
Huwag na po tayong maging basher. Ano po? Pag-pray po tayo, pray po na lang po natin. At alam po natin, through our prayer, kikilos po ang Panginoon. Amen? Ang sabi po sa verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. At sa verse 4, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Amen. Bakit po natin pinagpe-pray yung mga senador, ang ating pong presidente? Kasi hindi naman po lahat ng nakaupo ay Kristiyano. Nakilala ang ating Panginoon. So pinagpe-pray po natin sila na di ba po ang common natin prayer sa kanila na sila man ay makakilala rin sa Panginoon. Kasi alam naman natin na once na nakakilala sila sa Panginoon, magiging maayos ang kanilang pamamalakad. At tayo po ang magbe-benepisyo noon. Amen? Pag maganda po at maayos ang pamamalakad ng mga nakaupo, tayo pong mga nasasukupan ay magiging maayos din po. Amen? So yun po yung gusto ng Panginoon. Na-extend po natin ang prayer natin. At I'm sure po, pag ginawa po natin ito, nakita ng Panginoon kung paano tayo manalangin na hindi lang para sa ating sarili, ini-extend natin ang prayer natin para sa iba. Surely, God will remember us in our prayer. Amen! So, purihin po ang Panginoon. Ayan. So, eto naman po, yung pangatlo po, yung Lord, remember me in my service. Ayan, service. Pwede po pumasok dito. Yung, sa service kasi under ministry. Yan, dito po pwede pumasok bishop, pastor, leaders. Ayan. Sabi po dito sa Unang Korinto, ayan. 57-58, ayan. Sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Yun po yung nais ng Panginoon. Sabi, magpakatatag. Hindi po madali ang maging leader. Amen, sa totoo lang. Di po ba, may mga sacrifices po yan. May mga priorities po yan. Para po tayo makasunod sa Panginoon, dapat alam natin ang priority. Amen po. At saka yung commitment natin sa gawain sa Panginoon, especially. Ayan, sabi, maging masipag kayo. Sabi po gano'n, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang inyong pagpapagal sa Kanya. Bakit po hindi masasayang? Because God will remember us sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Wala pong nalulugi, totoo po yan. Wala pong nalulugi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabi po dito sa Efesos 6, ayan, gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya, ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam niyo yung gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Amen? Automatic na po sa atin pag tayo pilingkod ng Diyos. May nakakakita o hindi dahil commitment natin to sa Panginoon, ginagawa po natin ito. Amen? At ang sabi po doon, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninyo man. Amen. Sabi ko nga po, hindi kalugihan ang paglilingkod sa Panginoon. God will always remember us. Kung ano po yung mga sakripisyo natin, kung ano po yung ginagawa natin. Di po ba? Best testimony po ang ating bishop, 36-37 in service. Di po ba? Grabe ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Witness po tayo through his testimony, na we-witness po natin until now yung ginagawa ng Panginoon sa buhay niya, sa kanyang paglilingkod. At salamat po, naging bunga po tayo ng kanyang paglilingkod. Na alam po natin na may pinagdaanan, pero
Talagang nung naka-recover po ating bishop, mentoring tayo. Di po ba? Kumbaga, talagang, mentoring. Talagang binalik ng Lord, binalik ng bishop through sa lakas na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Balik sa mga gawain. Salamat po sa Panginoon. Ayan. Paano, sabi ko nga kanina, paano kung hindi leaders, hindi pastors, hindi bishop? Meron pa rin pong isa na tayo po'y makakapaglingkod at bibigay po natin yung ating paglilingkod sa Panginoon through giving. Giving of tithes and offering. Bakit napakahalaga ng tithes and offering? Kasama po ito doon sa ating Sunday service program. Napakahalaga po. Di po ba? Ayan, sabi po sa Malakay 3:10, dahil nyo nang bumubuo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos, upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan, subukin ninyong ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Lagi po natin yan naririnig. Dalhin ninyo ang ikasampung bahagi upang matugunan. Upang matugunan. Napakahalaga po yung ibinibigay po nating tithes. Pag nakita po ng Panginoon na tayo po ay faithful sa pagbibigay ng tithes, hindi po kino-question ng Lord. Kung malaki yan o maliit, ang tinitingnan ng Lord yung pagsunod na 10%. Di ba? Kasi talagang totoo, meron tayo narinig, pag lumalaki na yung income, nanghihinayang nang ibigay yung 10%. Amen. Okay lang. Kung maliit, sige, okay. Pero pag biniles ng Lord, kasi nakita ng Lord faithful ka nagbibigay ng tithes. Yan, sabi ng Lord, palalakihin ko pa yung income mo. Amen. Sabi, subukin ninyo ako sa bagay na kung hindi ko buksan ang bintana ng langit. Binuksan ng Lord ang bintana ng langit kasi faithful kang magbigay sa maliit. Pero pagdating ng malaki, kumusta? Faithful pa rin po ba tayo? Doon po tayo susubukin ng Panginoon kasi sabi, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Di ba? Kung tayo po ay nakapagtatays ng yung normal na bigay natin, at bigla tayong binless ng Panginoon, huwag po tayong magdalawang isip na hindi ibigay ang 10% noon. Dahil pinagpala po tayo ng Panginoon kasi nakita nga yung faithfulness natin sa pagbibigay. Consistent tayo sa pagbibigay ng ating tithes. Amen? Kaya, wag po tayo magtaka. Kasi God will always remember us in giving. Amen? In tithes, in offering. Pagdating po sa offering, laging may panawagan. Ito panawagan po ng ating iglesia. At nakikita po ng Diyos yung ating mga offering. Diba? Sabi nga ni Bishop, yung after na lang nung basket na lang. Pero kung gusto nyo naman magbigay na nakasobre, why not? Diba? Kasi pinagpala kayo ng Panginoon. Habang tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, nag-uumapaw naman po sa puso natin, makabigay. Amen? Testimony ko po, glory to God. Sabi ko, Lord, lagi ko pinag-pray. Pray. Hanggang prayer na lang ba kaya kong gawin para sa hagay na ito? Ano bang meron ako? Sabi ko, Lord, anong meron ako? Gamitin mo yung meron ako para makapagbahagi din ako. Ano bang meron ako? Gift and talent for landscaping? Ang Lord tumugon. Diba? At binigay ko po yung para sa Panginoon. Kasi, hindi masama na isama natin sa prayer itong ating hagay. Amen? Pero yung pong ang sarap na hindi lang prayer yung ambag mo, financially, may inambag ka rin. Amen? At alam niyo po, ang sarap sa pakiramdam. Dahil nakikita na natin yung kabuuan. Na every time na magte-testify at magre-report po dito ang ating pong mga treasurer, maging ating pong bishop, pag pinopost niya po doon sa ating page, yung kabutihan ng Lord na, wow, meron ng na-deliver na, nailagay na yung sahig. Diba? Ang sarap-sarap pakinggan, ang sarap-sarap sa pakiramdam na, nagkaroon ako ng bahagi, bagamat maliit, pero tinugon ng Lord May mga secret supporters po tayo. Lagi sinasabi ni Bishop,
Ako po naniniwala kasi hindi naman talaga kaya. Meron po talaga. At the Lord remember them. Di ba? Lagi silang aalalahanin ng Panginoon. Sa ginawa nila, nakikita man o hindi. Through giving. Amen? So, napakabuti ng Lord. The Lord has done great things to us. At ito lang po yung pwede nating ibalik sa Panginoon. Through our worship, through our service, through our prayer. Especially in terms of giving. Walang Kristiyanong madamot. Amen? Amen? Walang Kristiyanong madamot. Amen? Kasi kahit na pag nilagay yung basket dyan, may mga, sabihin natin may barya-barya. Pero lagi nga po sinasabi ng ating bishop, kahit po yan ay maliliit, pag napagsama-sama, lumalaki. At ang tinitingnan po ng Lord yung puso natin sa pagbibigay. At palalaki pa po ng Panginoon. Ibabalik po ito sa atin siksikliglig at umaapaw pa. Di ba yun naman po ang promise ng Panginoon. Amen? Amen. So, purihin po ang Panginoon kasi ang sabi po dito sa ayan. Tandaan nyo nito sa 2 Corinthians 9:6. Ayan. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pasasaganahin tayo ng Lord para tayo makapag-bless din. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ito na po yung ating conclusion, yung ating pong huling verse sa Hebrews 6:10. Ang sabi po dito, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ngayon po ba, doon po sa ating narinig, kung tayo po ay doon sa worship, nagsasabi natin, Lord, alam mo kung paano ko mag-worship sa iyo. At sa prayer natin, Lord, alam mo kung paano ko mag-pray sa iyo. In service, Lord, kita mo kung paano ko maglingkod sa iyo. At sa giving, Lord, ibinibigay ko ang para sa iyo. Amen? So doon masasabi natin, katulad ni Nehemiah, na with favor pa, sabi ni Nehemiah, di ba? Remember me, my God. Remember me with favor, my God, for all I have done to the people. Ayun, pwede natin sabihin alalahanin mo ako, Lord. At i-bless mo ako. Alam ng Lord, actually, alam ng Lord kung saan tayo i-bless. Pero sige, pwede naman nating sabihin sa Panginoon, bless mo ako, Panginoon. Alalahanin mo ako, O Diyos. Bless mo ako sa mga nagawa ko, sa mga tao, maging ginagawa ko sa iyo. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tinatawag ko po si Pastor Tim. The best worship, yung gagawin po natin ngayon. Gusto kong sa worship po natin ito, maalaala ng Lord kung paano po natin siya i-worship. Tayo po tumayo lahat. Ibigay po yun natin yung the best worship that we can ever give to Him. Today po. Ililid po tayo ng ating Pastor T para sa isang worship. Wag po natin sayangin yung pagkakataon na ito na may ibigay ang the best worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Pastor Tim, ikaw na po mag-lead ng song. Let's worship the Lord with all our heart. Diyos,
worship Him in spirit. Maring nagmahal ng tulad ko, ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay napat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Sundin ang loob mo, parinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandyan para sa amin, Panginoong Jesus. Lord, hallelujah. Puri. Oh, alalahanan ko yung Panginoon sa pag-worship namin. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Napakabuti mo sa buhay namin. O Diyos, ikaw ang una. O Diyos, ikaw ang una. Sa mundo, ikaw ang hari. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay napat at wagas. O buhay ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Babago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, maghari ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Yes, Lord, hallelujah. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lagi mo kaming inaalala, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. sa buhay. Oh, glory, glory to your name. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga nabanggit na salita ni Nehemiah, Panginoon. Na Lord, nawa, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, meron kaming masasabi sa iyo, Panginoon. To remember us, Panginoon. Not because, Panginoon, we are your children, Panginoon. But because of our worship, Panginoon. Because of our prayer. Because of our service to you, Panginoon. Lord, salamat, salamat po, Panginoon.
At patuloy na sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan